Kung saan nga may masarap, ay dapat pinupuntahan. Kaya nga, napasugod na kami dito sa Dinuguan lang, focus in one mga kanegosyo. Wala nang ibang tinda. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, email lang kayo sa bio ko or message lang kayo dito sa channel ko or comment ka lang. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer. Isa po akong content creator mga kanegosyo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi networking, hindi mga forex, hindi mga stock market dahil maliit pa lang. Sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental, hanggang ngayon nagninegosyo pa rin. Way back 2015 mga kanegosyo, naitayo ko yung sari-sari store ko malapit kung saan ako graduate ng college. Graduate ako ng marketing management sa TIP Cubao, Quezon City, Technological Institute of the Philippines. Dalawa lang kasi branch niyan ng TIP, isang Manila, isang Quezon City. Actually, kwento ko na lang din. Yung mga taga main branch na taga Manila, hindi nila kinikilala yung mga taga QC na branch. Which is ganun din kami na taga QC branch, hindi rin namin kinikilala yung taga Manila. Parang same ano lang kami pero may gap. Ganun. Bakit sari-sari store na itayo ko mga kanegosyo? Una, hindi ako marunong magluto. Madali buksan, pambansang negosyo. Tsaka naitayo ko lang siya malapit sa boarding house ko. Yung boarding house ko malapit sa school kung saan ako graduate. Nung graduate ako, hindi na rin ako umalis sa boarding house ko. Taga Cavite ako mga kanegosyo eh. Nung graduate ako, hindi na ako umalis sa pinangungupahan ko kasi accessible yung biyahe sa work sa lahat ng destinasyon, north to south, south, east to west. So, hindi na rin ako umalis doon. Ito hindi masama nagtatrabaho mga kanegosyo ah. Ako gusto ko lang talaga pasukin. Kaya nag-resign ako after ko mag-work as a sales. Ilang years din ako doon. Gusto ko talaga magtayo ng negosyo. So, nung nag-resign ako, nagtayo ako ng sari-sari store malapit sa school kung saan ako graduate. Ngayon, ang community yung pinaglilingkuran ko mga kanegosyo is college student. At pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP. Sa aming anim mga kanegosyo, ako laging pinakamahal. Mahal ako ng 2, mahal ako ng 3. Alam ng customer ko itong mga kanegosyo eh. Mahal ako ng piso. Pero sa akin pa rin sila bumibili kasi malupit yung serbisyo ko. Actually, yung tindahan ko para tambayan, sinet up ko siya as a tambayan talaga eh. Tambayan siya ng college, ganun. At nalugi yung negosyo kong sari-sari store nung pandemic. Kasi halos lahat ng negosyo na malapit sa school is puro nag-close kasi 2 years din almost na online class yung mga school. At isa na yung tindahan kong na ano. Pero naitawid ko hanggang 2021 yun. Pero hindi na talaga kaya. Ang natutunan ko sa pagsasari-sari store, walang focus in one. Hindi may scale up sa level 2 business model. Habang buhay kang reseller, never magiging grocery store ang sari-sari store pag lumaki. Malaking sari-sari store lang po siya mga kanegosyo. Tulad ng dinuguan, focus in one lang mga kanegosyo. Una, sila may-ari ng product kasi sila yung gumagawa. Sa sari-sari store kasi, parang reseller ka dyan eh. Kumbaga, hindi naman sa'yo yung produkto. Hindi naman ikaw gumawa ng mga chichirya. Hindi naman ikaw yung gumawa ng mga candy. Hindi naman ikaw yung manufacturer niyan eh. Ikaw lang yung reseller nila. Dito, sila yung may-ari ng dinuguan na binibenta nila. Ngayon, dahil sila yung may-ari at nakapokus lang sila sa isa mga kanegosyo, pwede nilang brandingan yan, halimbawa, dinuguan ni Pepe o kaya dinuguan ni Pedro.
Pag na-brandingan nila yan, magawa nila ng sistema, ng operational system, nakapokus na sila sa isa, meron na silang community, pwede na nilang ipa-franchise yan mga kanegosyo. Mula simula, focus lang sa dinuguan hanggang i-scale up sa level 2 business model na franchising. Hindi na sila kumikita. Pag pina-franchise mo na yan mga kanegosyo, hindi ka nakikita sa pagbebenta ng dinuguan per se. Kikita ka na sa franchising fee per se. Malugi man yung magpa-franchise sa'yo o kumita, yung franchising fee sa'yo na yun. Hindi na pwedeng ma-refund yun kahit malugi sila. Nasa kontrata yun. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, sikapin mo sa'yo, ikaw yung may-ari. Ikaw yung gumagawa, ikaw yung nagki-create, ikaw yung nagluluto. Brandingan mo, focus lang sa isa. Hanapin mo yung community ng mayaman at i-scale up sa business model level 2. Apply ng franchising yan, distribution, licensing, manpower, software. Doon tunay nakikita yung negosyo mo mga kanegosyo. At bilang negosyante, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, kasama na sa trabaho natin gumawa ng original content. Dahil ito ng labanan ngayong 2025 mga kanegosyo. Paggawa ng lalo na kung nagninegosyo ka, lalong kailangan mong gumawa ng original content. Papansin nyo naman, puro yung kumikitang negosyo is gumagawa ng original content. Kung hindi ka gagawa, baka mawala ka sa eksena. At kung umabot ka sa dulo na video na to, nagpapasalamat ako. Subscribe ka naman sa akin. Lagay mo sa baba kung nakakain ka ng dinuguan. Heart mo na rin to. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Peace.